Tara, pag-usapan natin ang isang kabanata sa Biblia na parang isinulat para sa henerasyon natin. Kasi, aminin man natin o hindi, tumatama to sa isa sa mga pinakamalaki nating takot. Yung pakiramdam na pinasabak tayo sa isang bagay na hindi natin kaya, na hindi tayo sapat para sa mga hamon ng buhay. Naranasan mo na ba yan? Yung feeling na parang, teka, kulang ako sa gamit, kulang sa experience, kulang sa confidence. Grabe yung anxiety na baka hindi mo kayanin, di ba? Para sa marami sa atin ngayon, parang yan na yung araw-araw na laban. Okay, so simulan natin to. Dito sa unang part ng Luke chapter 10, isinugo ni Jesus yung mga followers niya sa isang misyon. Pero ang galing, kasi kung babasahin mo, parang sinadya talaga niyang hindi sila maging fully equipped sa tingin ng mundo. Pakinggan nyo yan ha. Hindi niya sinabing parang mga leon sa gitna ng mga lobo. Ang sabi niya, parang mga tupa. Grabe, in-establish niya agad na, okay, sa misyon na to, vulnerable kayo. Mahina kayo. Parang sinasabi niya, hindi yung galing nyo yung magiging bida ito. At dito yung game changer. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Ang pinatanggal sa kanila, yung mga bagay na nagbibigay ng security. Pera, gamit, extra supplies. Pero anong binigay? Otoridad para magpagaling, kapangyarihan laban sa kaaway, at mensahe ng kapayapaan, so binawasan sila ng material na sandata, pero pinilitan ng spiritual na kapangyarihan. Diretso tong tumatama sa feeling natin na kulang tayo. Kasi you see, yung misyon pala nila ay hindi tungkol sa kanila. Hindi tungkol sa galing nilang magsalita o kung gaano kadami yung dala nilang baon. Ang misyon ay i-deliver ang isang napakalakas na mensahe, nandito na ang Diyos. Kumikilos siya, lumalapit siya sa inyo. Yun lang. And guess what? Anong naging resulta? Yung 72 alagad, bumalik sila na sobrang saya. Sabi nila, Lord, grabe, kahit yung mga demonyo sumusunod sa amin sa pangalan mo. Ang galing, di ba? Naging successful sila. Despite feeling unqualified. Pero dito, bago pa sila malunod sa success, agad inayos ni Jesus yung focus nila. Sabi niya, hey, huwag kayo magsaya dahil sa mga himalang nagawa nyo. Maggalak kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat na sa langit. Ang tunay na dahilan pala ng kagalakan ay hindi yung temporary success kundi yung eternal security ng kaligtasan. So kung ang misyon pala ay nakadepende sa Diyos at hindi sa sarili nating kakayahan, anong epekto nito sa pakikitungo natin sa ibang tao? Well, mula rito, dinala tayo ni Jesus sa isa sa mga pinakasikat na kwento na isinalaysay niya. Nagsimula ang lahat sa isang tanong na parang simpleng-simple pero may patibong. Alam nyo, yung nagtanong nito, hindi siya nagtatanong para matuto. Isa siyang expert sa batas na gusto lang i-justify yung sarili niya. Para siyang naghahanap ng loophole. Yung sino ba yung required lang na mahalin ko para masabi kong sumusunod ako sa Diyos? At sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kwento. May isang lalaking nabugbog at halos mamatay sa daan. Ang unang dumaan, isang pari, isang religious leader. Nakita niya yung lalaki, pero lumipat siya sa kabilang kalsada. Ouch! Minsan, yung mismong relihiyon pa, yung nabibigong tulungan, yung nasa layayan. Sumunod naman, isa pang religious official. Same story. Nakita pero umiwas. May pattern, di ba? Isang pattern ng pag-iwas mula mismo sa mga taong inaasahan nating unang-unang tutulong. Pero yung pangatlo, dito na nagbago ang lahat. Isang Samaritano na para sa mga Hudyo, siya yung kaaway, yung outcast, yung unclean. Siya yung hindi inaasahan, pero siya lang yung huminto at nagpakita ng tunay na habag. At tingnan natin yung ginawa niya, step by step. Una, nakita niya. Hindi lang tumingin, kundi nakita niya talaga yung pangangailangan. Pangalawa, nahawakan yung puso niya. Nahabag siya. Pangatlo, kumilos siya. Ginamot niya. At pang-apat, nagbayad siya. Inako niya yung gastos. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa, hindi lang pala emosyon. Desisyon yan, aksyon, at may kasamang sakripisyo. So sa dulo, binalik ni Jesus yung tanong, sino sa tatlo ang naging kapwa? At biglang nagbago ang lahat. Ang kapwa pala ay hindi yung taong kamukha mo, karelihiyon mo o kastatus mo. Ang kapwa ay yung taong nagpapakita ng habag sa nangangailangan. Isang radikal na pagbabago ng definisyon. Okay, so malinaw na. Ang misyon natin ay galing sa Diyos at para ito sa mga taong nangangailangan ng habag. Pero ang tanong, paano tayo tatagal dito?
paano natin to gagawin nang hindi tayo nauubos o nabuburn out? At dito napapasok yung huling kwento sa chapter na to, na sobrang relevant sa hustle culture natin ngayon. Kasi para sa henerasyon natin, madalas ang sukat ng halaga ay kung gaano tayo ka-busy, ka-productive. Yung to-do list natin, parang siya na yung boss natin, di ba? Pero anong sabi ni Jesus tungkol sa kung saan talaga dapat nanggagaling yung lakas natin? Tingnan natin tong magkapatid. Si Martha, sobrang busy, abalang-abala sa paglilingkod, pero puno ng anxiety, worried and upset about many things. Si Maria naman, anong ginawa? Umupo sa paanan ni Jesus at nakinig. Pinili niya yung mas mabuti. Ang ganda ng pagtuturid ni Jesus kay Martha. Hindi niya sinabing, masama yung ginagawa mo. Dahan-dahan niya itong inimbita. Sabi niya, Martha, isa lang ang kailangan. Piliin mo yung one thing na hindi kailanman mawawala sa'yo at yun ay ang relasyon sa Kanya. Dito pa na kumukuha ng lakas para sa misyon, hindi sa sarili nating pagod at galing. Okay, ngayon, i-connect natin lahat. Yung misyon para sa mga feeling unqualified, yung utos na mahalin yung mga outcasts, at yung paanyaya na maupo muna at makinig kay Jesus. Paano nagkakatugma ang tatlong yan? Well, lahat sila nakaturo sa iisang pinaka-importanteng katotohanan. Itong verse na to, kahit galing sa chapter 19, ito yung pinaka-thesis statement ng buong libro ni Luke. Ito yung bakit sa likod ng lahat. Ang misyong ng mga alagad, ang kwento ng Samaritano, at ang paalala kay Martha, lahat yan ay parte ng mas malaking misyon ni Jesus. Ang hanapin at iligtas yung mga nawawala. Tayo yun. Hindi lang siya dumating para tulungan tayo, dumating siya para mamatay para sa atin. So, anong iiwan nito sa atin? Simple lang, ang tunay na misyon mo sa buhay ay hindi nakadepende sa kung anong meron ka. Na ipapakita ito sa kung paano ka nagpapakita ng habag sa mga nasa laylayan. Ang lakas para dito ay nanggagaling sa relasyon mo kay Kristo. At ang pinaka-ultimate prize, hindi yung tagumpay dito sa lupa, kundi yung katiyakan na ang pangalan mo dahil sa ginawa niya ay nakasulat na sa langit. Kaya ito yung huling tanong na iiwan ko sa'yo. Ang kwento ng mabuting Samaritano ay hindi lang isang kwento noon, isa tong salamin para sa atin ngayon. Sa Jericho Road ng buhay mo, sino yung taong bugbog sarado na palagi mo na lang nilalampasan? Sino ang kapwa na kailangan ng habag mo ngayon?